Hey guys! What's up? So I just finished packing up my things kasi ayun nga, mag-internship na ako. And today is June 22. So magsistart ang internship ng June 24, pero since Manila Day, so June 24, hindi pa kami mag-start. Ayun. Oh my God, ang init. Ay! Tapos wala pa rin akong accommodation till now. So today maghahanap ako. And ayun, ito na yung mga dala ko. Ito. Yan, and yung backpack. The past days had been really hectic kasi kailangan ko mag-prepare and mag-submit ng documents na required for the internship. So, ayun. I think naman sa iba't ibang universities or schools, meron silang iba't ibang requirements for internship, and ang tip ko lang is to prepare as soon as possible para if ever na may need kang i-correct, ayos mo siya agad. Hindi na ako mag-makeup today. Mag-face mask na lang ako kasi medyo tumataas ulit ang cases ng COVID. Marami rin kasing may sakit ngayon. So, dapat natin alagaan ang sarili natin, lalo na kapag kagaya mo ako na sakitin. Yun lang naman. We'll update you later kapag nakahanap ako ng patitirhan ko. Sana makahanap ako. So, wala akong nahanap na accommodation that day. Kaya, ayan, panoorin niyo muna ako magdikpit ng mga dadalhin kong gamit. Also, a few days before that video, hinatid namin yung father namin sa airport kasi bumalik na siya sa trabaho niya. Panganay si Miles, ayan si Kito, ayan si Ivy. Hello, Bunso! Vlogging. Hello, ayan si Bunso. Vlogging here. Sino yun? Ivy. Kung natuloy ka sa Vietnam, dito ka rin sana. Terminal 3. Hindi ka natuloy eh. Magandang budget eh. Ayan guys, so hinatid lang namin si Papa kasi flight na niya today. Now, going back to the internship stuff, hindi na ako nakapag-video during the time na nagkahanap ako ng accommodation, pero dito ako nagstay sa Intramuros throughout my internship days. Ayun, nung internship namin, ang pinagawa sa amin ay pag-inventory ng mga puno sa Rizal Park, Luneta. And after that, ang assign na work sa akin mostly ay mapping ng mga na-inventory namin na puno. Tinur din kami ng supervisor namin around parks sa Manila. Pinuntahan namin yung Paco Park aside from Rizal Park. Ito pala si Gwen. So, siya yung kasama ko nung internship. Siya yung lagi kong kadikit. Yung mga pamilya ni Rizal, hindi sila aware or hindi nila alam kung saan dinala ng mga Espanyol yung katawan niya. So, ang ginawa, yung kapatid ni Jose Rizal, hinanap dito sa Paco Park yung kung saan nilibing si Rizal. Tapos para nag-bribe siya ng mga Guardia Civil para ituro kung saan talaga nakalibing. Nung nakita nila, sabi ng kapatid, lagyan daw ng mark. Ang mark is yung RPJ. So, baliktad yan na na scrambled na pangalan ni Jose Rizal. Tinur din pala kami around Intramuros. So ngayon nandyan kami sa Fort Santiago. Ang focus kasi talaga ng internship namin is more on urban forestry and ecotourism. Kaya ayan, nutour kami sa mga historical sites around Manila. Kala ko sa Pilipinas lang mainit, pati pala sa Amsterdam. Sa Spain? Ano Amsterdam? May Amsterdam. Europe na lang. Para general. Diba? Guys, we only travel by train and sobrang convenient ng transportation nila dito sa Europe. Europe! Exchange student kami dito. Grabe, iba yung hangin dito. Like, hindi kagaya sa Pilipinas na nakakahulas. Oo. Tsaka ang daming turista dito na kagaya namin. Ngayon ang nakita kami from East Asia. Kami, Southeast Asia represent. UN?
Tumagal din ng 1 buwan yung internship namin. So, after ng mga task na binigay sa amin, pinresent namin sa kanila yung mga findings ng naging tree inventory, and ayan, nagpakain yung mga boss after ng presentation namin. Isa sa pinaka naging struggle ko talaga nung internship ay yung bagyo, kasi nung internship namin, inabutan kami ng bagyo. So, sobrang hassle kapag inabutan ka ng bagyo sa Manila. So, ayan ako, from work, pabalik ako ng dorm ko niyan. Since nasa Manila na rin ako that time, nag-explore na rin ako sa mga lugar, I think nakatulong siya sa akin para mas maging independent at para mas hindi matakot around Manila. Napakatibay sa kahit anong bagay. Pag nga moments natin, problems encountered. Go and mag-hike ka. Ayun, pagbalik ko ng bahay, pinilan ako ng bagong laptop kasi yung laptop ko na ginagamit nung internship, medyo sira na siya. Hi guys! I got my new laptop thanks to Mama and Papa for buying this for me. Kasi ako yung magpipisis na. Kailangan na natin ng high-powered na laptop. So, ito, it comes with a free laptop bag. Sling bag siya though, hindi siya yung backpack. Yan. Ilang inch pa to? I think it's 14 inch. 14 inches. Oh, meron siyang may mga compartment pa siya sa loob. Yun, kung nakikita nyo man. So, pwedeng ito lang yung dadalhin ko pag pupunta ako ng library, tapos sasakin ko na lang dito yung mga ballpen ko and some of my notes. Yan. Kung nakamaleta ka, pwede mo siyang ipasok na gano'n. Ito siya, guys. Ang bigat niya. Ito ang aking first brand new laptop. Kasi yung mga laptops ko dati, second hand lang sila. Pakikuha ng box. Thanks. Baliktad ko siya. Ayan ang dapat. Ito na siya. It's the HP Victus 15. So, meron siyang 16 gigabytes na RAM and 512 and 512 na SSD. Bigat niya actually. Parang mas mabigat ko sa laptop, no? Wow! Ito siya. Tada! Ano? Bigat, no? Okay, let's open it. HP. Shortly after the internship, I had to go back to Laguna since magsa-start na yung panibagong semester. So, ito na yung huling first semester ng BSF journey ko. Unfortunately, hindi ako masyado nakapag-video nung first sem since sobrang busy talaga. Kasi during that semester, nag-proposal defense ako for my thesis. And dito sa video na to, tinuruan kami magpalipad ng drone since one of my courses is about, tawag dito, aerial photogrammetry. Good thing I was able to record our rehearsals sa Arnis since nag-take ako ng HK12 about Arnis. Ayan, hindi talaga ako pro, as you can see. Pero nag-enjoy ako sa HK na yan. So, hey to the vlog, mag-aano na kami. Kung nakita niyo kami nag-practice kanina, ngayon, gagawin na namin. Sana huwag mo na kami mabunod. On a scale of 10 being the highest, anong confidence level mo sa 5? Parang kaya naman natin eh. Nag-practice naman. Nag-practice naman sa kanina. Sana mabilis lang.
Sinabi na sir na green number ganyan. Tapos nangarikad. Hindi sure paano kasi yan. Sinadya ko rin i-record yung sarili ko during the times na nagsistruggle talaga ako as a reminder na okay lang umiyak kasi nahihirapan ka. So, makikita niyo sa mga susunod na clips na may times na umiyak ako, may times na nag-enjoy lang ako. And yung mga videos na yan or mga clips na yan, na-record ko yan nung time na sobrang struggling ako sa pagsusulat ng thesis ko and sa other courses ko rin. So, ayun. Huwag niyo sana akong pagtawanan. Pero syempre, may mga times din naman na sumakses din talaga ako. Ako sa thesis proposal defense, so I decided to treat myself with food. Orasan natin kung gaano sila katagal dumating. Tapos tayo, tayo hanggang dito. Tapos, grabe kayo. Tapos halos lahat ng deadline, nagbagsakan dito, tsaka dito, tsaka dito. Tapos ibang exam, nandito, tsaka nandito. Sabi talaga kasi parang pag hindi pa tinatapos, ako na talaga matatapos. Anytime soon. Ang dami. Hi guys, first week of classes. Nandito ngayon sa FPPS. Kasama ang FPPS queen, si Gwen. Ayun na nga. So, final semester ko na sa UP. Grabe yung struggle ko rin sa SEM na yan kasi munti ka na talaga akong hindi matapos sa thesis ko. Buti na lang sobrang bait ng advisor ko. Nakalock in na talaga ako sa pag-aaral ng SEM na yan kasi syempre gusto ko na rin gumraduate. Kaso ayun nga, ang hirap din talaga maging graduating kasi sabay-sabay yung mga nangyayari. Like, ang daming requirements sa ACADS. At the same time, ginagawa mo rin yung thesis mo. Tapos, syempre may orgworks din, pero admittedly, medyo naging inactive ako nung time na papalapit na talaga yung defense ko. So, ayun. Nung SEM na yan, nakaschedule din yung final defense ko. And personally, and honestly, nahirapan talaga ako sa pagsulat ng thesis ko. Sobrang grateful ko lang din talaga sa advisor ko kasi naging supportive siya and hindi niya ako sinukuan. Hi guys, nandito kami ngayon sa San Pablo. Kamusta ang ating travel experience? Na-traffic ba kayo? Ha? Na-traffic ba kayo? Parang, nauna ba kayo umalis kaysa sa amin? Kasi, oo, nauna kami. Pero, lumabas yata. Hindi ba? Pero kasabay natin siya bumaba. Oo. Pero hindi ko alam kung ano. Tumigil kasi kami ni Arya. Dalawa lang kayo. Kaya pa. Nag-drive thru kami ng At pala sumabay ako sa inyo, parang nakakain din ako. Nag-drive thru kami ng McDo. Yay! First major event. Hello, first time mo to. Kaya nga eh. Pero di ako magtatagal dito kasi babiyahe pa ako mamaya. So ngayon, ito yung first video ko kasi first day of the month. Okay. Na-post ko na yung sa January, so ngayon naman sa Feb. Kaya nga eh. Dapat wala nang gano'n, no? Tarang tapusin na lang lahat ng subjects, tapos gagraduate na gano'n. Thesis. Yun lang guys, bye! At yun, nagulat na lang ako, tapos na yung college journey ko. So, dyan sa video na yan, kumakain lang ako ng pastry sa MyCAS after ng last exam ko ng undergrad. Nagmumuni-muni lang ako dyan. Kasi, ayun, finally, tapos na talaga. Never man naging madali yung journey, pero never ko rin pagsisisihan na pinili kong tuparin yung mga pangarap ko. Specifically, yung pangarap ko na mag-UP kasi marami akong nakilalang amazing na people. At
yung journey din, hindi siya naging madali, pero marami ako natutunan. And forever kong babaunin tong naging journey ko na to sa UP. Oh my God, napakita na mga pinagsasabi ko, pero gets nyo na yon, okay? Magkasunod lang kayo ng birthday. Miss Ivy. Happy birthday to wow. Uy, ganun ka. Isa pa tayo. Kapait ko nga mamaya. Hi Kate, so kumusta naman yung first night mo sa Baguio? Pakasan mo boses mo, wala tayong microphone. Okay lang. This was my first time na first time na pupunta ng sobrang gabi. Anong oras ba tayo nakarating kagabi? 11 na. Kaya kahit hindi ako nagkakalating ng pagay. So, sana hindi umulan mamaya para ma-enjoy namin yung araw namin. Dahil tapos na yung mga requirements, nag-decide ako pumunta ng Baguio kasama si Kate para bumili sana ng sablay. Ay, ito lang pala yung gusto rin. Kaya pala sabi niya yung ate na. Hi guys, so kagagaling lang namin ng Easter weaving and wala nang supply. Yun lang yung pinunta namin dito sa Baguio, tapos wala nang supply. Hello, what if sa inyo? What if sa inyo na hindi ako graduate? Huwag naman. Pagka-dito nyo na ganyan ko. Hindi na sa amin ko. Parang hindi na gumastos yung nanay ko. Anyway, it's so nice here kasi maglalakad lang kami. Para, export store. Pero nasad talaga ako na wala na supply. Hi guys, we're here at Click Studio. So, grad shoot ko today. Nantok na ako.